laman ng mga bagahe na yun at bakit may mga excess ka? Anong laman ng 4 kilos na yun? Mayroon pong mga Filipino food po, pancit canton, carne norte, Lintek naman. gamot. Lintek naman. Doon ka nadali, nandahil sa pancit canton, nandahil doon sa carne norte, naiwanan ka ng flight. Opo. Siguro kung hindi mo dinala yung excess baggage na yun, nakaalis ka. Anong sinabi nila nung hindi ka nakaalis? Gumawa silang paraan na parang schedule ka ulit? Wala po silang eksaktong action, sir. Pinayo po sa akin is umuwi na lang po. Umuwi saan? Sa Tarlac po. Mukhang may problema tayo rito. Ayon sa manager ng Hard-Earned Opportunities Incorporated, binigyan nila ng instruction si Jane bago ito umalis. Wala raw silang pagkukulang. Saan nangyari? Kung titingnan natin, kung hindi dahil sa lintik na bagahe niya, nakaalis na to. Pato natin pag-uusapan ng problema, tinatago nyo, kaya nga kayo binibigyan ng pagkakataon para makuha ang panig ninyo. Kasama po natin ngayon nagsusumbong sa Jane Fernandez. Magandang umaga sa iyo, Jane. Magandang umaga, sir. Ako'y nagtataka, bakit ganun kadami ang bagahe mo? Ano ka ba? Balikbayan ba yung dala mo? Ano bang meron doon? Nakita ko kanina nakita kung titingnan natin yung video kanina. Parang ayan. Opo. Abay, mukhang ang dami niyan. May pamilya ba roon sa ano? Wala po, sir. Bali, isang medium po na luggage at saka isang small po. And then yung hand carry po at saka backbag. Yung hand carry po is nagkilo po siya ng 4 kilos. Okay. Padala po yun from agency po na dadalhin ko po sa... 4 kilos? Opo. So, nag-excess baggage ka, ilang excess baggage siya? Actually po, wala po. Yung 4 kilos po, yung excess baggage, pero hand carry po yun. Ang explanation po sa akin ng agency is yung 23 kilos po is bayad na po ng agency. Pero pagdating ko po dun sa check-in area po, ang nakalagay lang po na sa system po ng Cebu Pacific po is 5 kilos lang po ang binayaran. Yung 23 kilos po, hindi po binayaran ng agency. Iimbestigahan kita, no? Ano bang laman ng mga bagahe na yun at bakit may mga excess ka? Pupunta ka rin magtatrabaho. Ito ba'y pinabit-bit sa iyo ng agency? Yung sa luggage po is gamit ko po, personal na gamit. Okay, sa luggage mo, ilang kilos yun? 20 kilos lang po yung 20 kilos ng... sa luggage na medium. Sa luggage mo. Opo. Medium, 20 kilos na. Opo. And then, yung excess baggage mo, hindi mo pwedeng hand carry kasi... Opo. Ano yung... Sa cabin luggage po is 5 kilos and then yung 4 kilos po na So, hand nag-excess ka ng 4 kilos? Opo. Kanina yung 4 kilos na yun? Sa agency po. Pinadala po. Anong laman ng 4 kilos na yun? Mayroon pong mga Filipino food po, pancit canton, carne norte, Lintek naman. gamot. Lintek naman. Wala bang grocery doon sa Paulan? Hindi ko po. Ano bang meron doon sa carne norte natin dito? Pure foods ba yan? Okay lang, kung masarap kasi. Ang mga laman doon, pancit canton, carne norte, pamahid, yung mga pangmatanda na parang pangrayuma. Opo. Doon ka nadali, nandahil sa pancit canton, nandahil doon sa carne norte, na pinabit-bit sa iyo. Anong sinabi nila nung hindi ka nakaalis? Gumawa silang paraan na parang schedule ka ulit? Wala po silang eksaktong action, sir. Kundi ako po yung nag-push sa kanila na ni-request ko po na i-rebook ako kasi tinulungan ako ng Cebu Pacific na ihanap ako ng bagong time po. Kaya lang po ang agency po, ang pinayo po sa akin is umuwi na lang po. Umuwi saan? Sa Tarlac po. Bakit ka umuwi? Dahil sa... Mukhang may problema tayo rito. So may dala ka ng 3,000 pesos para pang excess baggage. Opo. Ba't hindi mo binayad? Binayaran ko po, sir, pero sa haba po ng pila, sir. Okay. Actually po, sir, inassist po ako ng Cebu Pacific, sinamahan po nila ako, sir. Na on the spot po kasi ako, sir, na hindi po pala bayad. Nabayaran mo? Opo. Ba't ka naiwan? Sir, sa time na po. Dahil doon sa excess baggage, naiwanan ka ng flight. Opo. Siguro kung hindi mo dinala yung excess baggage na yon, nakaalis ka. Opo. Hindi ka nakaalis, naiwan yung mga bagahe mo rin. Opo. Okay. Doon nagkatalo. Ang agency na to ay Staff Hard-Earned Opportunities Incorporated. Nakausap ng BITAG staff ang manager ng inarareklamong agency. Ayon sa manager ng Hard-Earned Opportunities Incorporated, binigyan nila ng instruction si Jane bago ito umalis. Wala raw silang pagkukulang. Sa nangyari?
Hindi daw sila dapat sisihin kung bakit hindi ito nakasakay ng kanyang flight. Ayaw na rin lang sumagot sa tawag ng bitag. Pag-usapan na lang daw ito ng management nila ang problema. Bay, teka muna. Hindi po pwede. Paano natin pag-uusapan ng problema, tinatago nyo, kaya nga kayo binibigyan ng pagkakataon para makuha ang panig ninyo. Ngayon, nagpaliwanag kayo, hindi sapat yung paliwanag ninyo sa papel kasi marami pa rin ako nakuhang nakikita rito. Kasi kung sakaling ako magtatanong sa inyo, hindi kayo makakaligtas sa mga katanungan ko dahil may nakita kong pagkukulang dito. Do not blame the person as opposed to go sa Poland. Pagkatapos pinabitbit ninyo sa lintik ng mga bagahe ninyo, laman ay karne norte at laman ay mga kung ano-anong pamahid, excess na 4 kilos na babae yung tao, ang layo-layo sa gate, kaya naiwan siya. Kung titingnan natin, kung hindi dahil sa lintik na bagahe niya, nakaalisa na to, kahit na anong instruction na binigay ninyo. Ngayon, nakikinig sa atin ngayon si Connie Bungag, OIC, Public Affairs Department, Manila International Airport. Magandang umaga po sa iyo, Ma'am Connie Bungag. Yes, sir. Magandang umaga po at sa inyong mga tagapakinig. Kanino pong kasalanan po rito sa OFW na hindi nakasakay na offload, not for anything but for the excess baggage na pasalubong sana ng agency raw sa mga staff nila? What do you say? Kayo po. Yun po kasi, sir, sa aking pagkakaintindi, nagpunta pa siya ng, yung sinasabi po niyang Gate 7, possibly yun po yung ticketing office po ng Cebu Pacific. Yes, ma'am. Okay, so it's really quite a walk kung manggagaling siya doon sa check-in counter. Pero hindi ko po maisip kung bakit kailangan niya pang pumunta doon dahil po meron din pong cashier ang Cebu Pacific just in the area of the check-in counter. Baka po kasi may iba pang kaso, kaya siya pinapunta mismo sa ticketing office. So, yun po yung hindi ako masyadong malinawan doon. Okay. Kasi po, yun yung apparent reason kung bakit hindi siya nakasakay dahil nga naiwan daw siya at malayo, no? Yung opisina. Kung had it been paid just within the check-in counter area, kung nasaan po may cashier, hindi po siguro mangyayari yun. Ilan daw excess baggage mo? Total po siya ng... Ilan ang excess baggage daw mo, sabi ni Cebu Pacific? Bali, 23 kilos po lahat yun. Ay, 23 kilos ang excess baggage mo. Sa itinerary ticket mo ba, nakalagay doon yung detalye kung ilang kilos lang? Titingnan mo sa ticket yun eh. Opo. Anong nakatulad sa... Ang nakalagay po doon is 5 kilos lang po, which is po nung sir... So nakalagay doon 5 kilos lang? Opo. Ang bagahe mo? Opo. And then... Anything excess? Kasi nakalagay rito. Tingnan muna natin, ano? Opo. 1 cabin baggage, 23 times this is 55.75 kilos. So, nakasulat naman dyan. Sir Ben? Yes. Tignan niyo rin po, no? Kasi sa aking, as far as I know, no? Pag kayo po kasi bumili ng ticket, which the agency did in our case. Yes. Meron po yung kaakibat na baggage allowance. Exactly. Usually po yan 20 kilos. Tama, ma'am. Okay? So, binili yan ng agency sa pantaha ko, ha? Malamang binili siya ng agency ng ticket with a 20 kilo baggage allowance. Okay? Anything in excess of 20, that's considered po excess baggage. Exactly. Okay. Meron po kasing sistema ang Cebu Pacific na 4 hours before your scheduled departure, pwede ka pong bumili ng additional baggage allowance. If she did it before that, mas mura po yun. Pero kung kunyari sa counter na siya binilangan ng excess baggage, mahal po talaga yon. Maybe sa tingin ko po, baka po yung perang sinasabi niya could be intended for the excess baggage. Kasi alam po ng agency na sobra. Yes. So, binigyan siya ng 3,000. Yun ang binigyan siya ng 3,000. Yes. Lumalabas, ma'am, parang wala daw kontrata, wala pinatitipi. Sabi ko, tingnan niya yung kanyang, tingnan niya muna yung kanyang sa ticket, kung nakalagay doon bago ka kaalis, sasabi naman yun. Normally, pag mga international kapareho nito, kung ilan lang ang bagahe mo. And apparently, we have nothing dito. Everything is done verbally. So, titingnan po namin yon at this point. Maganda yung natutulong mo, ma'am, no? I see that pag international flight. Okay. Yeah. Yung baggage allowance po, Sir Ben, yes, is intended talaga for her yes, baggage. Yes.
Yung baggage kaya po allowance. siya binigyan siguro ng Yung sobra three. is because nakiusap na may Oo. padala sa kanya. May padala. Baka yun po yun. So, tingnan mo yung ticket mo kasi may nakalagay, kanina ko pa binabasa. Opo, sir. Tinitingnan ko, sinasabi ko sa itinerary, itong doon mo makikita kung ilang ang bagahe mo. Opo. Nakasulat doon yun. Opo, sir. Anong nakasulat? 5 kilos po. 5 kilos lang daw, ma'am. Ang lupit nito. Ibig sabihin, yun lang, pupunta ka ng abroad, magtatrabaho ka sa bilang OFW. Supot lang ang dalo mo. Supot lang. Kahit na siguro mabigat pang sapatos mo. Tingnan muna Opo, natin ha. imposible po yun, Sir ipakita mo Ben. sa amin ha. All the while, akala namin, parang lumalabas, dahil sa lintik na bagahe na padala. Ma'am, thank you nga pala, Connie, Okay? Yes, sir. Thank Wala you. pong problema. Kakausapin kasi namin dito yung Migrant Worker Protection Bureau ng POEA. Opo. Okay. Yes, Thank you, sir. ma'am. Yes. Thank you, ma'am. Okay, thank you po. Attorney Eric Doliete, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Ben. Kayo po ang nakikita nyo, attorney, bilang ang Migrant Worker Protection Bureau. Ano nakikita nyo rito? She claims na yung agency raw, parang ang binayaran lang daw ay 5 kilos lang daw na bagaheng allowed sa kanya na being OFW papuntang Poland. Iyon pong sinasabi niya. At nagpadala pa yung agency sa kanya ng 4 kilos na mga, kung in other words, 4 kilos na mga pasalubong doon sa mga staff. So in short, entonces, 4 kilos lang, 5 kilos lang allowed. Tama, sinabi mo? Plus 4 kilos, 9 kilos, talagang mag-excess baggage siya. Sa mga ganitong migrant worker, attorney, siyempre magdadala sila ng mga damit nila, lahat na dadalhin nila doon, hindi po pwedeng 5 kilos lang. Mukhang hindi po tama. Maybe there's just a misunderstanding. Siguro, clear it up, attorney. Sige po, actually, kanina pa ako nakikinig ng Sir Ben. Tama po kayo, no, na dapat tignan din natin kung ano yung nakalagay doon sa ticket. Kasi I agree with Miss, na normally talaga, no, nag-a-appear naman po yan sa ticket. Yes. Kung ilan talaga yung nakalagay doon na Tama po kayo. allowance. Normally, yung ticket po kasi ang nagbibigay po talaga yan saka nagbabayad saka employer nila o kaya ang agency. Yes. Pero as doon sa agreement po kung how much, dapat po mag-refer po sila and dapat po mag-agree din po sila na ito 20k ang baggage allowance po o kaya 5k lang. So dapat po meron doon po silang agreement to that effect. Yes. Anything po na hindi po halimbawa, dinivulge ng agency, for instance, kung visit po yan, Yes. halimbawa, sinabi ng agency, pinaniwala po siya na 20k or 23k or 30k yung baggage allowance siya. Well, in fact, nakita naman halimbawa, kunwari sa ticket na hindi naman po pala yun ang lumalabas. So, pwede po nating ma-admonish po ang agency dito Yes. for furnishing po yung tinatawag nating false information po sa ating mga Yes. gawa. Okay. Yes. Opo. Yes. Siguro, attorney, titingnan muna namin pagkatapos kailangan po namin ng inyong tulong dito kung mayroong pang panlilin lang kapabayaan doon sa agency, Kasi until after na mapakita nyo sa amin yung kanilang itinerary ticket, then makikita natin kung may panlilin lang or kung nga ba'y talong ko, attorney, sino ba talaga magbabayad ng package? Ang OFW o yung agency? Ayan po ang magandang katanungan. No? Kasi sa ating rules and regulation, ang ticket po ay talagang ipoprovide po na foreign employer. Pero yung sa may baggage allowance po kasi, it has to be in Agreed. agreement, no? Ayun. Between parties. Alright. Kasi usually po, yung normal po na binibigay talaga is 20k. 20 Oo. kilos. Tama po kayo na yung observation nyo kasi kung 5 kilos lang yan tapos papuntang Poland, baka wala po siya madala na kasi Exactly. pag local travel lang po yeah, yan, di ba? Ano pong intervention magagawa po ninyo, attorney? Ngayon, sinisisi niya, hindi siya nakaalis. Sino pong may kasalanan, yung agency o siya? Parang hindi naman hinayang ating agency, hindi siya nakaalis Sige po ganito, Sir Ben. Pwede po natin actually patawag yung agency pag Yan. iwanagin po natin dito. Yes. At pusisiin po natin anong nangyari, anong punot dulo po nito, and establish po natin kung ano talaga ang totoo. Kung makikita po natin na may pagkukulang po ang agency, pwede po natin yan kakasuhan dito. Kaya bigyan ng penalty po, ipapenalize po natin yan. Attorney, maganda po yung sinabi ninyo. Matututo po ngayon yung tao, no? You just presented something.
informational yan, educational para dun sa ibang OFW, na just in case they encounter this, ngayon pa lang, natuto na sila, at least magiging malaking bagay po para dun sa mga aalis at mga simple things mean a lot dun sa ibang nakikinig po sa atin, especially mga aalis. Thank you so much, Attorney, pero lalapitan po namin kayo at dito sa parting to, tatawagan na. Hindi natatapos dito. We will accompany her to go to your office for your assistance, Attorney Eric Dolyate. Thank you so much. Maraming salamat po, Sir Ben, and more power. Okay, mabuhay po kayo. Alright, ganito lang gagawin natin. Sisiguraduhin ko naman, hindi na ako magsasalita. Pero nandiyan naman si attorney. Although may nakikita akong bagay, pero since lumapit ka naman sa akin, obligado kaming tumulong sa iyo. Salamat Hindi ka po, namin sir. nilalaglag. Pasensya ka na kung medyo na-jumble yung aming pagkaintindi. Pati yung investigators namin nahirapan sa iyo. Opo, sir. Pakita mo sa amin, ha? Opo, sir. Mag-uusap tayo sa baba pagkatapos Opo, nito. sir. Okay? Okay po. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, tulong, serbisyo, may tatak. Ang tatak po'y bitag. Ako po si Ben. Ito po'y #ipabitag mo.